Magkakaroon ng magandang epekto sa Pilipinas ang pagkakaalis nito sa listahan ng anti-money laundering at terorismo. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. Inanunsyo ng Department of Finance o DOF na naalis na ang bansa sa gray list o listahan ng anti-money laundering at counter-terrorism financing ng Financial Action Task Force o FATF. Batay sa pahayag ng kagawaran nitong February 21 ngayong taon, inilabas ang nasabing anunsyo ng Global Anti-Money Laundering Watchdog kung saan simula pa noong 2021 nasa gray list ang bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, isaan niya ito sa mga tagumpay ng Marcos Sr. Administration. Kaya naman pinapasalamatan niya ang pamahalaan sa pagsusumikap upang makamtan ito. Magpapatibay din naman anya ito sa kumpiyansa ng sistema ng pananalapi ng bansa. May maganda ding dulot anya ito sa remittances ng overseas Filipino workers sa mga negosyo at sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Recto, makakahikayat din anya ito sa mga foreign investment at mapapalawak pa ang trade partnership ng bansa sa iba't ibang bansa na makakatulong para lumago pa ang ekonomiya ng bansa. Dahil dito sinabi ni Recto, ang susunod na target ng pamahalaan ay ma-upgrade ang credit rating ng bansa. Sinabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang laban kontra money laundering ay isa sa pinakamahirap na laban na naipanalo ng Marcos administration sa pamamagitan ng pagsunod sa sistema ng global standard sa pagsugpo ng money laundering. Ang mga bansang nasa gray list ng Financial Action Task Force ay hindi pa ganap na sumusunod sa mga rekomendasyon ng FATF. Ibig sabihin, mahina at hindi pa epektibo ang sistema sa pagpapatupad ng batas sa paglalabas ng perang iligal o pondong pang-terorismo. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay, Balitang Pambansa.